Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, subukan naman natin ang bagong GWM Canon S-Lux 4x4. Ano, ready ka na? Parati naman tara na! Sa araw na to, hindi ordinaryong test drive ang gagawin natin. No? Nandito tayo sa R33 Drift Track. Ayan. So masusubukan natin ang kakayanan ng GWM Canon. ano kaya ang meron siya. Ipapakita muna namin sa inyo ang sasakyan. How you play the game with the people that writing the rules? Ain't the fame that I'm after when paying the dues. I've been through the pain that's reflected in the attitude. Might be winning now, but the thing is that I had to lose. So go and tell me what you really want to do. And lonely at the top, cause it ain't. Pag-usapan muna natin ngayon yung labas ng sasakyan kasi di ba napakagwapo, napaka-macho, tsaka may mga bago sa kanila eh. Una nilang binago yung sa harap, yung grill niya. Kasi dati, merong mga chrome accents yan. Ngayon kasi, black na lang siya o kaya dark gray. Bago rin yung bumper niya, tapos meron din siyang roof rails, meron din siyang roll bar. May mga bago rin siyang mga body moldings, tapos pati yung badge niya ng GWM sa likod, no, iba na. So dati kasi parang logo lang siya, tapos ngayon nakalagay na GWM. Forma naman, no. Pero ito yung pag-uusapan kasi natin, no, maliban dun sa drive natin mamaya. Yung makina nito, 2.4 liter na diesel engine, tapos naka-variable geometry turbo. Kaya ibig sabihin, no, yung range natin ng power, ng torque din, ng engine niya medyo wide, malapad kasi nga variable geometry eh. So, kumbaga mababa pa lang meron na, habang umaangat meron pa rin. Naka 9-speed automatic transmission to at meron din siyang mga paddle shifters. Kaya kung gusto nyong syempre maglaro-laro ng konti, yan, pwede yan dito. Dalawa rin yung screen na nandito, no? So, yung instrument cluster niya, 7-inch, tapos 12.3 inches naman itong infotainment system na merong kasama na wireless, Android Auto, and Apple CarPlay. Pero sa mga hindi nakakaalam, no, kasi ito yung pinaka nagulat ako ngayon eh. Pagpasok ko pa lang doon, meron kasi silang naka-paskil na malaki, no. Ang nakalagay doon, ang warranty pa lang ngayon ng GWM, 7 years or 200,000 kilometers. Tagal. So, 'di ba? Sulit na sulit. Kunwari 5 years to pay to, 7 years yung warranty. Di pasok na pasok, may 2 years extra ka pa na magagamit mo yung sasakyan mo under warranty. Plus, yung engine niya at yung drivetrain niya, ang warranty naman 10 years. Tagal. So, 'di ba? Or 1 million kilometers yung powertrain. So, grabe. So, malaki talaga yung tiwala nila sa sasakyan nito. Kaya sigurado namang matibay na matibay ito. Speaking of tibay, yung Australian NCAP nito. Naka 5-star Australian NCAP to ha. Pasadong pasado with flying colors. So, pangharabas na at safe ka pa. Meron din tong 50 watts na wireless charger na merong cooling system. Kaya yung mga cellphone nyo, hindi na yan iinit pag charge nyo siya. Meron din siyang 540 degree view camera. So, ibig sabihin, even yung pang ilalim ng mga sasakyan nyo, kita nyo na rin. Meron din tong driver fatigue reminder at saka naka type 2 ADAS na rin siya. Speaking of cooling, no, malamig kasi yung aircon nito, pero maliban doon, no, ventilated seats din. Kaya malamig din yung puwet mo at saka yung likod mo. At ito, hindi ko kasi nasabi kanina, no, meron din tong tapakan doon sa likod. So pag binukas mo yung tailgate kasi niya, may lumalabas doon. For ano lang to, S-Lux na model, may lumalabas doon na pwede mong tapakan. Kaya hindi ka mahihirapan sumampa kahit nakababa yung tailgate. Kasi yun yung problema, di ba, pagka mga pick up, pag binaba mo, ang hirap sumampa. So, medyo magse-stretch ka ng legs mo, no? Eh, kung flexible ka, madali lang. Pero kung hindi kasi, at least dito meron ng step. Speaking of cargo rin, no, 1 tonelada yung kayang ikarga dito sa likod. Ang mga upuan nga pala nito, no, itong sa driver, 6-way adjust siya. And then, dito naman sa passenger side ay 4-way adjust naman siya. Ang maganda rin dito, no, kung mga nag-overlanding kayo, yung mga wire harness nito, meron doon sa unahan, meron dito sa gitna, tsaka meron doon sa likod. Modified na siya para mas madali kayong mag-connect ng mga power supply nyo, ng mga accessories na gusto nyo ilagay. So, kagaya sa unahan, kunwari maglalagay kayo ng winch, pwede. Pag sa likod, maglalagay kayo ng mga ref nyo or kung ano man na electronics nyo, pwede na doon ikakabit. Tapos yung mga fog lights, maglalagay ka sa ibabaw. So, mas madali ka nang mag-tap sa kuryente. Hindi ka mahirapan. Lahat ng gulong nga pala nito, naka-ventilated disc na. Tapos meron siyang post-crash emergency unlock. So pagka kunyari, hindi naman knock on wood naman tayo, madisgrasya kayo, kusa mag-unlock yung mga pinto para syempre mas madali kayong ma-rescue. At meron din siyang feature na ika-cut off niya yung fuel para din syempre maiwasan ang sunog.
Meron din tong tire pressure monitoring system, so hindi mo na kailangang sipa-sipain pa yung gulong mo or tignan pa visually kasi makikita mo na dito kung kailangan mo magpahangin. Meron din tong driver fatigue assistant, so kung napapagod ka na, nag-iiba na yung pagmamaneho mo, no? Masisense yan ng sasakyan, tapos sasabihin na magpahinga ka na, diba? Para safe, diba? Kasi kasama yun, diba? Yung blue baguettes, yung dulo nun is self. Ang level 2 ADAS din nito ay kasama na ang adaptive cruise, may traffic jam assist na up to 30 kilometers per hour and below, may lane departure, lane keep, emergency lane keep, forward collision warning and braking, intersection assistance, and auto high and low beam switching. Ang dami-daming laman, di ba? Pero alam nyo, tama na tayo dito sa mga laman, no? Mag-test drive na muna tayo sa track. Let's go! At ito na nga mga katandem, susubukan na natin ang sasakyan. So kasama ulit natin yan, ang ating favorite instructor, si Steph. Ang Yes. pinakagwapong Steph sa buong mundo. Ang sweet talaga. Tagalog dapat tayo. Tagalog. Saan tayo punta? Kakaliwa. Kaliwa. Oh, yeah! Dito tayo. Tapos dediretso tayo sa pangalawang marshal. So sa pagkakarinig ko kanina, Steph, ang unang gagawin nating exercise ay sa medyo mabilis. Yeah, Okay. so meron tayong acceleration test dito sa una. So just so you know, yung red flags mean stop. Okay. White flags are pang directional, no? So papasok tayo sa gitna ng dalawang white Okay. flag. Yung unang section ng exercise is pa-S siya. So high speed S siya Okay. para maramdaman mo yung katawan ng kotse tsaka paano siya magliko. Wow. Ha? And then after that, we'll come into a parang more of a high speed braking. Okay. So liliko tayo habang nagbe-brake. Okay. Pero unahin na muna natin yung high speed slalom natin, ha? Okay. Okay? So, then check lang we're okay. Sige, so 3. Wait lang. So, lilinawin ko lang, no? Ang gagamitin natin sa high-speed track pick-up. Yes. Okay, so tingnan natin kung ano Ay, kakatapasan. sport pala tayo. Sport. Okay. Ayan. Okay. Pero kahit normal, okay. Pero anyway. Okay. So, 3, 2, 1, go! Sige, full lang tayo. Okay. And then around here, lift off. No brake. Turn. No left. brake? Yeah. Turn. Ay! Then, okay lang. Sige lang. Go pa. Yeah. Kanan. Yan. Then go. Go. Faster. Yan. Good. Kaliwa. First exercise. Ito pala. And then right. This one, sumisikip. So, it gets tighter. Sige. Good. Power. Yan. Then straight. Then, just a little brake. Off the brakes. Yan. Tapos kanan. Diretso sa blue. Okay. Tapos kanan tayo dito. Yan. Then to the red flag. So, full stop dyan. Full stop. So, lilinawin ko lang, no? Napakaganda ng handling ng sasakyan eh. Ang problema yung driver. Hindi nakinig. Pero yung fairness, Kanina, pero okay na. pero yung fairness kasi nung dulong turn, di ba? Ang magaling talaga siya. Magaling mag-turn. you were able to point it. Oo. right? Nandito ako sa gitna, parang pupunta na ako dito. Ganun ako. Pero problema natin driver eh. Sorry, hindi kotse. So, this one naman, second exercise. Full throttle ulit. Okay. I'll tell you, lift off. Okay. Bibitawan mo. Don't brake. Okay. Turn muna. Tapos roughly where saan yung blue cone, dyan tayo magpipreno. And then, Okay. emergency brake. Okay, So, sagad. full stop. Okay. Pushed all the way to the floor. Right? Okay. And quick, ha? Okay. So, I'll count it down. Okay. Hawa kayo, 3, 2, 1, go! Sige. Good. Ayun. Straight lang. Sige. I'll lift off the gas. Let it roll. Turn. Tapos brake. Yeah. Galing! You could have turned more. Konti pa. But if you felt when you turn, hindi ko siya. Oh. Sumusunod para. Oh, wow. Dito tayo sa kabila. Okay. Anyway, this one slow na. So, mabagal na to. Okay. Yan na yung high speed na. So, ano lang mga katandem, no? Driver lang talaga problema natin. Sa ngayon, next run, okay na. Hindi kasi in fairness naman, no? Pag preno ko naman, sumusunod pa talaga siya. Pero ang problema kasi, kinabahan na ako. So, hindi ko na siya na ganun ng konti. Yeah. So, Grabe, no? Pick up to Pero kung manakbo rin, parang kotse Kumapit ako kay Ma'am Bess. Sabi ko, between the signs. Sa siya eh. Driver talaga eh. Anyway, mamaya may driver switch naman tayo di ba? Yeah, I'll drive you. But Yeah. not on the, Dito na lang, different lang.
So this one naman is just parking exercise. Maganda yung 360 camera natin. There's also a lot of Ay, dami. views. Yeah. So we'll use na lang the overview for now. Pero dito tayo magpa-parking sa unang box na to. Okay. Huwag ka So, reverse? magbuelo. No, diretso po po. Diretso. So we want it a bit challenging. May Okay. camera naman tayo. Hanapan mo ng paraan na para makapasok. Okay. Pero bawal ako mag-right. Not too much. Konti Okay. pwede. Okay. Pero not a big way. Sige. Game. So go ahead, yeah. Naka-record na. So this one, in between the two. So high speed. Joke lang. Parking high speed. So, ito yung cone eh. So, okay. So, hindi ko na kasi kita yung cone. Pero kita pa naman dito yung cone sa video, no? Then Ay. if you can see it, that's where you can see it. Okay. Ayun yung So, parang cone. pwesto. So, pwede ko diretso pa. Yeah. Pero there's a Okay, sign okay. also. So, So, kailangan figure out how you're going to position. Grabe. Ang galing kasi, imagine niyo pick up to Ang haba-haba nito, pero ma-shoot natin sa ganun, no? Ang galing okay So, going good. So you also see yung pula, parang bumper niya. So imagine there's maybe 10 inches from there, and then that's the real. So you can still move forward. Let's see. Let's test how far. And then we want to check. Yeah. So we can't see it now. Okay. All right. So now we'll back up lang. No real destination, just have to back up. Pero mag-parallel park tayo. And it does have an auto. So whatever gets close to it, it will find the best angle to see. At saka ang linaw. Yes. Sobrang linaw ng Very camera. clear siya. Parang dati kasi parang mga 380p lang yung mga reverse camera eh. Ngayon 360, tas parang 1080 yung linaw. Yeah. And it makes a big difference. You have a lot of 360 cameras, pero not all of them are clear. At saka yung lines pala niya sumusunod. Yeah. And you can take this out. You can make it basic. You can leave this on only. You can also make the car transparent. Para hindi siya kita. Pero mas gusto ko yung sumusunod yung line. Yeah. Di ba? May daya, may código. So, ito naman, ipila mo katabi na linya. Okay. Tapos yung cone na yan sa front left. Okay. So, we'll atras tayo dito. Yeah. Yun may 360 Try ko nga hindi ako titingin dun sa likod. Lahat 360 lang. Let's use the camera. Hindi na ako So mga katandem, nagda-drive tayo. Malapit na ako dun Hindi naman bawal mag-forward, diba? No, pwede no. Actually, ito kasha pa yun. Okay. O, diba? Kahit kung pag-pick up ka talaga, talagang dapat meron ka talaga dapat na na 360 cam kasi ang dali-dali ng buhay mo. Kahit idikit mo pala, So that's the auto. Change view siya. Close up mo, diba? Nadikit natin. Alright. So, luwag. Yeah. So we'll go to drive. Tapos we'll U-turn out of it. Pag ganito. Tapos there's a box there. Pasok na tayo sa box. Tapos we'll do a driver change. I'll show you guys ADAS. Okay. So just into the box. Saan box? Ito lang. Ngayon mga katandem, titingnan naman natin paano mag-drive yung totoong driver expert. Actually, yung magdadrive sa atin yung kotse. Mas magaling Yeah, it's quite interesting. We've all done ADAS, right? We've tried it. Pero this way will be different. Ito, Robbie, will be my traffic. So para siyang mas mabagal na kotse. Tapos parang aabutan natin yung mas mabagal na kotse. Anong gagawin ng kotse? Okay. So I'll turn on the cruise control here. Once I let go of the brakes, siya na magpapa-35 sa akin. Okay. Yes, I'll just Uy, keep going. ang bilis, I'm not braking or gassing. Okay. Yeah. So we'll turn in here. Yan. So once ma-sense niya si Robbie, lalabas dito, babagal na siya. Rob, slow down. So siya magbe-brake pa. Yeah. Then go ahead, go. And once he moves, pusa rin siya. So wala nang kailangan pindutin na button, okay? Wala na. Yeah.
But you can adjust the distance if you want. If you want closer or further, you can adjust Oh. it. Yeah, so I mean, we've all tried ADAS, no? So this is something that's already been happening. Pero the nice thing to know is this system is very smooth. So hindi siya biglang accelerate na sagad or brake siya na sagad. It's more, para siyang naging driver na rin. Now, sadly, wala tayong tubig. That was a nice big puddle eh. Oh. Splash siya. No? Pero what we'll do here is just full throttle. Tapos magka-hard braking lang ako sa Okay. Alright? So just hold on na lang. Oh, hold on. Sigat. Ito na tayo. Okay. So we'll go full throttle. Roughly around 65. And I'll brake. And if you notice, I can still turn Oo nga. to where I needed to go. Ganun dapat. Kasi kumbaga, nauna na yung kaba sa akin eh. Pero pag tinur mo, sumunod You talaga need to yung keep kotse. turning. Oo. Oh, yeah. Bagal lumipad ko. Sorry. News kasi. No. But yeah, it's the only way to show how the safety features work. So in fairness, no, kayang-kayang maging safe nung sasakyan dahil nga sa mga safety systems. Kagaya nun, adaptive cruise control, no, humihinto siya ng kusa. Yeah. Kaso yung dami pa yung mga lane keep assist, marami pa It has to. it, yeah. And it works well. Thank you very much. Thank you. No? Nice to see you guys. Tsaka napapansin ko talaga, patagal ng patagal, nag-uusap tayo, no? Talagang, ang galing mo na talaga mag-Tagalog, eh. Oo, galing. Pagka nandun, ikaw na talaga i-assign. Thank you very much. Thank you. See you again. At ayun na nga mga katandem, no? Sobrang exciting ng ating drive ngayon. Nakita nyo naman kung paano lumiko ang pick-up ng GWM. So ikaw, ano masasabi mo sa ginawa natin? Grabe, sobrang exhilarating no experience. May halong kaba talaga, nakakatakot. Pero at least kasi dun sa huli, napatunayan na kayang-kaya nung sasakyan. Grabe, sobrang nabilib din ako. Yung ano na nga lang, yung pagsunod niya, yung mga liko-liko na hindi kayo namemreno. Parang sabi ko, kaya ba yun? Hindi ba kami tataob? Ba, hindi nga. Nag-ano lang siya. Kayang-kaya niya talaga. Parang nakalapat lang talaga kami sa sahig. Actually, yun niya eh. Yun yung maganda dito, no? Pick up siya, pero galawang kotse, kaya niya. So, very good yun. Plus, ang dami niyang mga safety systems na kagaya nung ginawa nga natin, yung adaptive cruise control. Oo. Plus, yung 360 cam, hindi ka mahihirapan mag-park kahit ang laki-laki ng sasakyan mo. Hindi na lang 360, parang Ay, 540. 540 degree camera. So ano no, napakaganda nitong GWM Canon na kung ako sa inyo no, pumunta na kayo sa pinakamalapit na GWM sa inyo. Tsaka test drive nyo rin para makita nyo talaga kung paano i-maneho to. Pero wag nyo lang gawin yung mga ginawa namin Oo. ngayon. Meron Kasi- kaming mga expert na kasama ha. Kaya kayo, huwag niyong itatry nang hindi niyo pa alam kung paano gawin. Oo. At saka close track kasi to. So talagang may track siya, may mga nakaradyo sila na okay, galaw ka na. So for your own safety, wag niyo namang gawin na ganito. Pero at least, 'di ba? Nakita niyo naman dito sa video natin kung ano yung kayang gawin ng GWM Canon. Ginawa na namin para sa inyo. So yun na nga, maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin at nakita niyo kaming ninervyos. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.